Yan, okay, record ko na. So chapter 20, layer 2 security. So this chapter provide the info and command concerning how to set password sa switch. So pati sa switch may password. Yeah, meron, no? How to configure MAC address, no? How to configure port security. Ito na yung security na how will you secure the port if someone's trying to use from the outside, no? What is sticky MAC, no? Madikit ba yan? But sticky MAC, di-discuss ko yan. And how you verify port security, no? You show IP in brief, mga commands. And don't worry, no need to copy on the board because lahat ng commands nasa libro na. Okay, di na uso yung panahon na sinusulat namin sa whiteboard, ito yung commands. No? Sa iba naman, kung atin kayo, copy from the board, pas buburahin din. Then how will you recover automatically from error disabled port? Let's say, nag-shutdown yung port na matay. No, ano gagawin mo? No? Paano siya makaka-connect? Di ba? And how do you verify, how to configure DHCP snooping and so on, ang dami. Ito na, setting password in the switch. So if you can see dito mga bago, enable meaning turn on, no? Meaning activate. Okay? Enable. Ano yung enable? Activate. Sabayan nyo ako. So pag may nakita kayo ditong switch 2960 is using the model 2960. So ganito yon. So open yung packet tracer nyo. This is the switch. Ito yung switch. Yan. Click nyo yan. Ito yung router. Click nyo itong router. It will display all the model. Okay? This is a cable. Okay? Ethernet straight through. Ayan, nakalagay naman sa baba. Cross cable. So, saan ginagamit straight through? If connecting dissimilar devices. Meaning, router to switch, switch to PC, PC to router. Okay? Crossover naman, similar devices. If you're gonna connect router to router, crossover. Switch to switch, crossover. PC to PC, crossover. Okay? Ito naman, serial, wide area networking. No? To connect to different regions, different one area, no? External. Okay? So ito, ginagamit saan to? LAN. Ito naman, WAN. Again, LAN, WAN. Okay? So punta kayo switches. So these are the model of all switches. Normally, we use 2960. So click nyo lang yan. Drag dito. Na? Yan. Double click. Yan ang command. Okay? So this is booting up using iOS 12.0. Okay, nakita nyo, software version 12.2. Okay? Sa center namin, sa Nexus, sa opisina, we're using 12.2 din. So walang difference. Walang difference masyado. So enter nyo lang, Lord and Raf, enter lang. So this is called user mode, no? To go inside the supervisor mode, EN. Okay, nakita nyo hashtag. Okay, sige, type nyo lang EN. Ay, wala pa, di pala ma-decompress. Anyway, router yun, GNS yun. Packet tracer to. Gumagana na ba, Raf? And Yes, sir. Lord, switch. Okay. Wala mo na physical dito na. Kasi mabagal yung physical Sige, na yan. sir. Physical kasi teka-teka yan. Teka muna, hindi ko lang bumaba. Type nyo lang, show IP int brief to display the ports. No? So ano uli yun? Show IP int brief. So I'm always repeating what I'm saying. So these are the Ethernet port, meaning which you need to connect the devices. Now zero meaning the first device and interface 10. Okay? When you see down, that means walang connectivity or you forgot to no shot. Hindi nyo na enable. No shot meaning enable. Okay, so gonna go back sa lesson natin. Enable password. So sabay-sabay tayo. So lalagyan na natin ng password to. Ayan, okay. So lagi yung ganun. Left hand side is the command. Right hand side is the device. Yan. So
So, conf-t, pasok kayo, configuration terminal, so you can make configuration. So, para saan conf-t? So, you can do configuration. Press enter, enter nyo lang, no? Enable, PASS, press tab, autocomplete. So, you don't have to type the word password. Then, Cisco. So, anong password? Cisco. Tandaan nyo, ano ulit password? Cisco. No? Para saan yun? Let's say, exit ako, exit. Pag gusto kong mag user mode, ayan, user mode, oh. User mode. Nag-exit ako, enable, ayun, oh, nagtatanong ng password. Kita niya? So, yun ang purpose ng enable. So, pag nag-enable kayo, tatanungin kayo ng password. Okay? So, the password is Cisco. Ayun, nasa loob na ako. No? Then, type nyo, show run to verify yung password. Readable, di ba? Readable. Ayun. So, hindi ito encrypted. So, this is not secure. So, how do you make the password secure? You have to type secret class. Conf-t, configuration terminal, to go inside the global config. No? Type nyo enable secret. No? Secret meaning encrypted class. Okay? Then how to verify? Type nyo lang to. Sulat nyo sa notepad nyo. Lord and Pang. How do you verify? Do, show, run. Yan. Sulat nyo yung command. Do, show, run. Kailangan meron din kayong note, meaning yung physical notepad, no? Yung susulat nyo. Kasi pag nasa laptop na kayo, it's kind of difficult to look for the notepad to recall yung mga commands. No? Yan, verify. Pansinin nyo, ito yung enable secret. O, encrypted. Okay? Nakita ninyo? Encrypted siya. Okay? Next is line console. Ito yung console cable. If you have seen yung kulay blue na console, pag pinasok mo yun, no, magtatanong yun ng password. No, dito yan. Tatanong yan. No? Let's say nasa labas kayo, exit kayo, EN, tawag dito, enable password. Pero yung console, the moment na pinasok nyo yung kable, kita nyo nag-error ako. No? Enable. Ay, teka. Pa yan. Secret. Enable. Password Cisco. Uy. Boy. Naka-caps lock yata ako. Now, if you want to delete, ganun lang. Delete nyo lang na. Para mas madali. Kaysa mag-troubleshoot pa. Okay? Again, ito yung ating Cisco switch. Console is the physical cable which you connect dun sa tapat sa harap ng router ninyo, no? So conf-t to go inside. Para pumasok sa global config, Lord, anong command? Conf-t. Okay? Raf, paano pumasok sa global config? Anong command? Conf-t, sir. Conf-t. Okay? Pasok kayo sa conf-t. And then line console 0, meaning the first console. Isa lang naman console eh. Login to inject the password. Okay? Then password Cisco. Nakakasunod ba, Lord? Password Cisco. Tina-type ko lang yun nandito sa left-hand side. Exit. Okay? Next, line VTY 0. Line virtual terminal 0 to 15. Meaning, let's say, kung 0 to 1, dalawang engineer pwede makapag-telnet. No? Kung pag ginawa ko 0 to 2, tatlong engineer. Session 0, session 1, session 2. Tatlo yun. No? Kaya pag 0 to 15, ano ibig sabihin nun? 16 na tao pwede mag-telnet, connect. Okay? Yeah, so I'm limiting to 16 only. Login to inject. Okay, pinasok ko na. Login is disabled until you supply the password. So ito na, so supply ko na password. PASWRD Cisco. Yun, na-inject ko na yung password sa console. So the moment na pinasok mo yung console, magtatanong yan. Ano password?
Lord? Hello, Lord. Cisco. Okay, nakamute ka yata. Nakamute ka. Nakamute. Hello, hello, hello. Parang walang tao. Hello? Andiyan ka ba, Lord? Hello, sir. Hello, sir. Yan. Okay, nasandan, nasandan. Okay, hindi to GNS3, ha? You can still use Pocket Tracer, ha? So, ganun, ano? You have to follow me. Tawag dito, leaning over the shoulder. Kasi pag winatch nyo lang, pag pinanood nyo lang, without experiencing, it's difficult to grasp. No? Mahirap intindihin. Okay? Kaya susundan nyo ako. No? Inuulit-ulit ko naman kung naiwan. Sabihin nyo lang, sir, sandali ho. Ano yung command ka na. No? Next, any question before we move on? Next, we have to configure static MAC. Teka, wait, napapalit na ba yung MAC address? Actually, yung MAC address, ito yung physical 48-bit hexadecimal number. So, ano ulit yung MAC address? Physical address of the switch, which composed of 48-bit hexadecimal number. Huh? So, this is the unique address. Hindi pwede magka-pareho yan. Unique nga, unique. So, how do you verify the MAC? So, punta kayo dito, exit nyo to. Sabayan nyo ako, exit, exit. Ayun, nakita nyo ba? Show MAC, dash, press tab, show MAC address. Okay, walang MAC address, di ba? So, paano ko malalaman MAC address na switch? Show ver. Anong command yun? Show ver. Anong command ulit? Raf? Show version. Show ver. Sige, type nyo, no? Then, hanapin natin yung MAC. Ayun, no? Base Ethernet MAC. So, ito yung MAC address ng switch. Okay? 16-bit. 16-bit equals 32-bit plus 16-bit, 48-bit. So, sa exam, lalabas 48-bit hexadecimal number. Okay? Yan ang kanyang MAC. Normally, switch learn of MAC address dynamically through the inspection of the MAC from incoming frame. So, ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, pag meron kang device such as computer, let's say ito computer, no? And then magta-type ako dito show MAC address, ayan o, show MAC address table, walang laman kasi wala nga device. So, magkakabit na ako ng device. So, this will be automatically learned. Okay? Papasok ko to, 00, kahit anong port, ayun. So, sabi dito, yung port number 6, status change to op, kasi pinasok ko, ayan o, nag-change na, kasi may pinasok ako. Then, learning yan, learning. So, show MAC address table, bakit wala pa, sir? Kasi, meron yung 30 second. If you notice, amber light, meaning, may 4 state yan eh, no? May 4 state yan eh, no? So, antayin nyo maging green. Okay? So, babalik tayo sa topic. Pag yan nag-green, learn na yan. No? Yun, no? Nag-green na siya eh. So, that means, MAC address of this PC has been recorded sa MAC address table. Ano naman yung MAC address table? Well, ito yung MAC address table. It contains the VLAN, now of which port it belongs, the physical MAC ng computer or devices, anong type, and saan mo pinasok. Di ba pinasok natin sa port 6? So, ulitin ko ulit, show MAC address table. Try nyo, Lord. Try nyo to, dali. Oh, bakit sir wala pa? Wala pa, hindi pa na-learn, no? Learning pa yan, learning. How do you find out kung ma-adapt niya? Show, span, press tab. Forwarding na. Ayun, port 6. No? So, pag tinabi show MAC address, tagal naman ma-learn. So, dapat niya lumabas na yung MAC address niya. So, examine natin. Show IP, int, brief, interface, fast ethernet, 0/6. Sige. Tama ba yung command ko? Mali. Show int, fast ethernet, 0/6. So, ibig sabihin ito, we're gonna examine interface 6. Type nyo. Sige, sulat nyo. Amor, sulat nyo. Kasi baka may tanong nyo, sir, ano yung command? Ito na, sulat ninyo. Uy, pansinin nyo, walang fa. So, mali yung interface. So, how do you verify? Meron naman fast ethernet. Kung ayaw nyo tanggapin yun, show IP. Fast ethernet. 0/6. Ba't di niya kilala si 6?
Show IP. Copy nyo na lang ito. Imbis na i-type ninyo. Ay, hindi kilala. So that's the limitation of Packet Tracer. No? Hindi niya ma-view. But anyway, I'm gonna show you, show IP in brief. So this is the command to verify if the interface is up. Pansinin nyo, up na siya. No? And then how do you verify the MAC address table? Anybody? Amor, anong command para ma-verify MAC address table? Show MAC address table. Hindi pa lumalabas na. Dapat yan lumabas na. Okay. Anyway, balikan na lang natin yan. Pero dapat lumabas na yan. Then we have thing called CAM. CAM is a content addressable memory. No? Ang MAC address nilalagay sa CAM. Huwag kayo malilito ha. So what is CAM? Kabaliktaran ng MAC. hindi 'yon. Ang MAC address, yung physical address, nilalagay sa CAM table. So sa exam, ano tawag sa MAC address table? Yung CAM, content addressable memory. Okay? Yung address na 'yon is being put dun sa CAM. So nasaan ang MAC address? Amor? Nasa CAM. Okay? So if you want to define your own MAC, you can do so by typing the command MAC address table static. So ito yung command. Ito yung static, meaning you're forcing the MAC address ng interface 0/1 to be 4A. Sige nga, tingnan natin kung may accept to. So, MAC address table static. Lagyan na 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lagyan na sa VLAN 1 interface /6. Tables. MAC address table static. So usually if you see that error, yung karet, meaning it's pointing to the exact missing command, no? So dito, in case typographical, nalimutan ko lang yan ng static. Oh, tinanggap. Okay? So paano kayo verify? I would like to verify kung na-accept talaga yung MAC. Anybody? Paano ko malalaman yung table? Paano i-display? Anong command? Show MAC address table. Tama. So, pag nandito ka sa loob, kailangan ng do, then show MAC address dash table. Okay? Yun, minano-mano ko. Okay? Sir, pwede pala ilagay yun. Oo, pwede. No, pero we're talking about yung whatever yung device na nasa 6. Okay? Yung pinasok natin sa interface. Malinaw ba? Any question? Sir, paano burahin? Lalagyan mo lang no. When you say no, negation of the succeeding command. In this case, ang succeeding command, cursor up nyo lang. Di ba nag-ano ako? Yan. Cursor up lang na. Buburahin ko, no. Okay? Negation. So, that means nabura na. Pag nag-type akong do show, wala na, burado na. Malinaw. Yan lang ha. Papasadahan nyo uli yan. Papasadahan nyo. On your own. Pero this one is guided. Okay? So, pag tinype nyo yung interface 01, ibig sabihin pasok kayo sa 01. No? Next, any question before we move sa next topic? Tanong lang. Simple lang, no? Lord, Raf, naka-follow ba? Naka-follow? Sir. Okay. Okay. Okay, next one is how do you configure switch port security? Remember, we are on the security topic. So, ang unang tanong, bakit kailangan i-secure ang switch? No? Ganito yung mga scenario. If you studied ethical hacking, which is we have ethical hacking course dito sa amin, ang attacker or yung hacker, no, normally they go inside the data center, tapos pa-plug nila yung LAN cable sa switch. No? Ang mga rack, yung network equipment rack, always open yan. Hindi namin kinakandado, wala kaming door, wala ring padlock, nakabukas yan. No? In case you need to configure something, hindi mo na kailangan hanapin susi sa manager. So, nakabukas yon. So, that means, kung meron kang, let's say, cleaner, yung tagalinis, no? Pretending to be a cleaner, pero attacker pala siya, no? So, naglilinis siya, nagmamap ng floor, tapos maya-maya may dalang laptop. Tapos yung laptop niya papasok sa switch.
Pag pinasok niyo switch na walang switch port security, makakahigop yun ng IP address. Kasi dynamic, di ba? So makakuha yan, 192.168.10.3. So pasok na siya sa network. What's the next thing to do? No? Reconnaissance na. Magra-run na yan ng Nmap. Sa Nmap, makikita niya kung sino yung mga virtual server. Tapos mag-show MAC address. Makikita yung mga MAC address. Pag nakita niya MAC address 0915, Intel network card yon. Gagawin niya, pupunta lang siya sa mga site, no? Kung ano yung weakness, no? Ano yung vulnerability, kung gaano kahina yung Intel. No, pupunta lang 'yan, no? So kung gusto niyo matutong mag-hack, meron kaming every month din 'to, ethical hacking, no? Pag nakuha mo na yung IP address, backdoor na lang. So ano ginagamit namin backdoor? Hindi kami dumadaan sa login, please enter your username, password. Hindi kami dumadaan sa ganoon. Kami backdoor. 'Di ba laging open ang port ng 135? Lahat naman, kahit laptop nyo, kahit examine ko, naka-open yan. So, sir, ano yung sinasabing open ang port? Ito. So, pag tinype nyo sa PC nyo, net stat minus n, open ang 135. Ayun, nakita nyo? Net stat minus n. Ano yung tinype nyo, sir? Net stat minus n. So, ano yung tinype nyo? Net stat minus n. Kita mo to? 443. HTTPS. Bukas yan. Kasi nag-internet ako eh. No? So, pwedeng pumasok kami dyan. Kaya namin pasukin yan. Ano pang port na naka-open? 135 lagi nakabukas. Sa akin kasi, secure kasi yung laptop ko eh. Pero for sure, nakabukas 135. Yan dumadaan. Trojan, viruses, AT web. Yan dumadaan mga MySQL connectivity. Anything na 443, anything web. Diyan kami nagba-backdoor. So, wala nang username password. Kaya namin pasukin yan. Okay? So, paano, in the first place, paano ka nakapasok? Kasi nga, wala man lang security yung port mo, sir. So, ito na, no? As part of the security curriculum ng Cisco, sisecure na natin. Okay? Sisecure na natin. So, first, sabayan nyo ako lahat. Kung nga ito yung attacker, ito yung attacker. Ay, saan dinilit ko? Ito yung hacker, yan. Hacker's PC, ha? Lagyan nyo ng switch, 2960. Okay? Ito na yung attacker. Papasok ko na yung PC ko. Sabi niya, kung nga cleaner ako, naglilinis lang ako ng floor. Kaya, hindi mo alam. No? Kasi hindi mo naman kaya lagyan ng camera lahat ng alley. So, ano yung alley? Yung maliliit na daanan, kasi sa amin, meron kaming dito sa may data center namin, we have about thousands construct pa lang eh. No? Marami kaming customer. Mga server pa lang namin, more than 25,000 eh. So you won't be able to put camera on each alley. Okay? So paano masisecure yan? Ito na yung switch, pinasok dun sa 6. No? How do you verify? Show MAC address. Yan. Okay? No? Kung nga ito yung gusto niyo i-hack. Ito yung, kung nga sige, maglalagay akong server. Ito yung server naman. Sundan niyo ako ha. Habang kiniklik ko, sundan niyo ako. So, delete. Gusto kong delete to. Ito yung server. Punta ko lang yung PC. Punta ko yung PC. Ay! Sumara yung back tracer ko. Namatay. Sabayan niyo ako. Dali, binabagalan ko para makasunod kayong lahat. Kasi mamaya maglalabs kayo on your own. Sarili ninyo. Then I will come in after the lab. Kasi kung nandun pa ako, parang ako lang gumawa nun. So this is the show and tell. No? So PC, yan, drag mo yan, Lord. PC, drag mo yan. More. Switch. And then meron tayong server. Yan, server. Ito yung server. Okay? So, nakakonect. Yan, server. Support. Kahit anong port lang. Okay lang. Okay? And then, ito yung legit na programmer. Kung nga legit. Nasa loob ng LAN. Okay? Inside the local area networking. And then, so legit yan. No? Mamaya, papasok ni hacker yung laptop niya. Kukonect niya dito. So, ang rule of thumb natin, kailangan i-shut down automatic. No? Unknown address. Okay? So, punta na kayo sa switch. No? Pasok sa EN. Configuration terminal. Okay? Pasok sa interface 01. Okay? Do show MAC address table.
So, walang laman, no? Lagyan na natin ng IP address. So, paano maglagay? Ganito, sundan niyo ako, Lord. So, config, fast ethernet, static. Sabihin natin 192.168.10.10. Okay? Press tab. Yan. Sige, lagay niyo, Lord. Hintayin ko kayo. Sabihin mo sa akin kung nalagay mo na, Lord. Nalagay mo na, Lord? How about you, Raf? Nalagay mo na IP? Oo, sir. Okay, good. So, yun lang. So, may IP na yan. Oh my God, anong nangyari dito? Default browser, blah, blah, blah. Ah! Dump! Bakit? Teka, nagrarun yata GNS ko. Make sure real time, eh? So, this is, naku, baka mag-crash na naman. Okay, so, let's put a server. Let's put a switch. Sige na nga, 2950 gagamitin ka. Yung server naman, ganito maglagay ng IP. Config, fast ethernet, lagyan nyo lang ng 192.168.10.2 naman siya. No? Okay, then services, enable nyo yung web para makapag-browse tayo. No? On. Okay? Yun lang yan. Ah, nangyayari. Teka, reboot ko lang yung ano ko ha. Sorry. Reboot ko lang yung laptop ko. May bug eh na. Kasi uulit na naman tayo. Disconnect lang ako. I'll